Continue tayo sa bago tayo magsimula sa ating topic ngayon. Babasa muna ako ng mga comments ninyo. Ito tayo ngayon dito sa ano to? Mas maganda dito magbasa siguro. Fe Plasabas Taguna, good morning bro JD. Vilma Bahardo, good morning bro Jando. Cabardo Ronel. Uy, mukhang yatang Cabardo, parang parinti to ah. Kamag-anak yata. May Bahardo, may Cabardo. Good morning bro, watching from Dumingag. RJ Pagara, morning kas. Pinsan ko si RG Pagara. Mukhang Pagara? Nilala ko sa pangalan na to ah. Si Carlos Orteliano, bro, regards ko diha kay Father Joseph Skelton og sa mga ACR sisters. Kaila kaayo minila ana, salamat and good morning. Gusto ko si Father Skelton kasi yung English niya perfect yung English ni Father Skelton. John Bart Paasa, good morning bro JD, watching from Cagayan de Oro City, God bless bro. Venar Velez Bukbacalso, good morning bro, watching from Zamboanga, Sibugay. Ifen Casamera Izenya, ulan diha brother, pertig yung ulan na. Naapay kabaha ni studio. Kung dili ulan ng hinungdan, dili ulan ng dahilan kung bakit mabaha sa studio ngayon. Duda ko may gripo na nakatagas sa likod nakatira, kaya pumapasok dito yung tubig. At ako naman natatakot kasi may mga wiring ako dito, baka ma-grounded. No? Sabi na si Malak Ganel nag-send sa akin ng 100 stars. Wow, thank you. And then sabi Norio Amado Jr. Sabi niya, gibulgar nag-ayon mi Alfie Tambolero haba bot ninyo mga safety. Si Alfie Haba ang nabulgar. Kaya pala yan nagbalik sa SDA kasi maraming kasalanan ang ginawa niya sa simbahan. Maraming kasalanan, nagbully. Ang tapang-tapang, pati ba naman yung driver tinaga. Ilawas, sasabihin niyo sa akin, binurgar kami ni Alpe. Mali. Nag-SDA yan kasi may tinagayang driver ng pare. Buti na lang, ang pagtaga niyan, malabatosay. Yung itak, binaliktad. Yung pinatama, yung walang blade. Yun yung pinatama, parang batosay ba? Kilala niyo si Batosay, si Kenshin Himura? Ganun ang ginawa ni Alpe Haba. At dahil doon sa ginawa niyang pagtaga sa driver ng pare, lumayas yan. Pinaalis siya ng sa lugar na yun. Kasi toxic siya sa lugar nila. Doon saan siya nagsiserve, toxic na siya doon. Yung mga tao na mismo ang nagsabi na palayasin na si Alpe Haba. At sa ugali niyan, malakas yan kumain, pero hindi naman naguhugas ng plato. Actually, may interview ako sa pari mismo kung anong mga ginagawa niyang kalokohan doon sa simbahan kung saan siya nagsiserve. Anong ginagawa niya sa kumbento. Yung pag-alis niya, yung kwarto niya napuno ng sobre. Saan kaya galing yun? Tapos, sabi niyo, binulgar ni Alpe Haba. Iharap niyo sa akin si Alpe Haba. Kami yung magharapan yan. Huwag niyong si Alpe Haba ipagyabang sa amin. Kaya yan nag-SDA kasi wala nang tatanggap dyan. Hiwalay pa sa pamilya yan. Wasak ang pamilya niyan. Yung buhay pamilya niya, wasak. Yan, nandoon sa SDA ngayon. Huwag niyong ipagyabang sa akin si Alpe Haba. Walang panama si Alpe Haba. Huwag niyo pagyabang sa akin yan, okay? Ito naman tayo ngayon sa kay Uihad Do Soriano isa man. Nag-live ra ba ko? Pariya di ribi? Pariya?
Okay, so dito naman tayo ngayon sa ano. Anyong Haseo watching from South Korea si Ohad Doro Soriano. Okay. Ahong serio. Anong sa inyo? Naalala ko yung ano, yung si Dolpe ba? Sinabi yan ng Muslim si Dolpe. Oy, gwapa! Ano, ragod gwapa, oh? 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 O, walay leak ang among tubo. Pero naag siya sa corner nagsumakad. So akong duda na mo, nanay, tagalikod. Naka ng corner diha. Corner. Doon na mo, nag-awas siguro ng kuhan sa likod siguro ka ng gripo ba rin, napasagdaan bitaw. Bakit tao baka sa likod na, sinay nag-agas ng tubig diya kay wa may guba mong tubo niya. Oh, gaawas na paliw kita na yung bis, sinitaw sa likod. Dito niyo tayo. Sabi naman dito ni Renaldo Panal, good morning bro, malinaw mahaplag late. Okay. Ito naman tayo ngayon sa kay Los Michael Ortega, good morning Brad. Kay Sabinorio Amado, Los hingkakak gani ka kay Alfie Haba. Hingkakak nang hagit day na. Nagdebate miya na niya, luoy manggali kayo na. Ha? Ano lang yun eh, dialogo lang yung ginawa namin ni Alfie Haba. Kawawa. Natuloy yung dialogo namin. Anong kakak inatuloy ng dialogo? Kakak ba yun? 2 beses kami nagdialogo ni Alfie Haba. Natuloy lahat yung 2 dialogo na yun. Oh, tapos sabi mo kakak. Si Alfie Haba, ang reason niya kaya yan pumunta sa kuan sa SDA kay nanigbas kabalo kag nanigbas. Nanigbas na sa driver sa pare mo nang nibalik SDA. Kaya wala na yung mudawat nga kumbento niya. Anong kumbento mo nagapuyong pamilyado man kahana bungkag din pamilya. Sos, ayun na panghambog si Alfie Haba nako. Ayun na panghambog si Alfie Haba nako. Ha? Huwag mong pagyabang si Alfie Haba sa akin, Sabinorio Amado Jr. Huwag mong pagyabang sa akin yan. Alam ko ang buhay niyan bago yan nagbalik sa SDA. Kunwari pa, gumagamit ng fallacy of false conclusion, sabi niya, hindi tama ang sinasabi ng mga CFD na si San Pedro ang unang Santo Papa. Bakit? Ayon sa kanilang libro, ang Santo Papa ay nagmimisa sa Vatican. Kung ganon, meron bang San Pedro nagmisa sa Vatican? Wala! Bakit? Ang tanong, yun bang pagmisa sa Vatican lang ang batayan namin para sabihin sa Santo Papa ang isang pare? No! Di yan ang turo namin. Ba't yan yung ginagawa ni Alfie Haba? Hindi yan ang turo namin. Ba't yan ang ginagawa ni Alfie Haba? Kasi wala na siya sa katinuan. Bumabawi siya sa mga SDA na tumanggap sa kanya. Di bali nang magsinungaling. Okay lang sa kanya yon. Ang mahalaga, may tumanggap sa kanya. Kung palayasin siya sa SDA ngayon, dahil ano yan, tamad maghugas ng plato. Lakas kumain. High blood pa nga yan eh. High blood yan. Lakas kumain. Pero hindi naghuhugas ng plato. Kung palayasin siya doon, sino ba tatanggap sa kanya? Kunwari pa yan. Huwag mo pagyabang sa akin yan si Amado. Si Alfie Haba. Nanigbas ng driver sa pare, unang layas na. Sabi niya, kung talagang may ginawa akong kasalanan, ba't di nila ako pinahuli? Pasalamat ka, kinaawaan ka pa. Kinawaan ka pa ni na Father Datoy. At saka nung driver niya. May interview ako.
O, rebatin nyo yung nilabas kong video patungkol kay Alpi Haba. Rebatin nyo yun. Tinantik kung kaanyo i-rebat yun. Kumari pa kayo. Ako pa sabihan yung los-los. Kayo, mga los-los. Hindi ko ba si Alpi Haba para ano sa akin? Hindi tatalab yun si Alpi Haba. Walang ano yan. Kaya nga, di bale nang dyan na lang siya. Total, kayo naman manghugas ng pinggan yan. Eh, dito sa amin, lakas niyong kumain. Tapos yung plato niya, pinahuhugas sa ibang tao. Sulod daw sa live ni Kaba karon o di ka ba ni Kakak? Aba, imong ipaundag niya akong live sa Facebook. Sudlon na ko siya. Muna imong gusto. Ato sulayan, be. Kung kaya ba di ni kaya doa kalinyan eh. Ato lang sulayan kung makuha na to. Ngayon lang ha. Kasi pag tinanggal ko itong linya na ito, mawawala. Ayan si Alpi Haba. Baka nag-live to si Alpi Haba. Tutuloy-tuloy ka ha. Tutuloy-tuloy ka kay Alpi Haba ha. Wala, hindi naman nag-live oh. Hindi naman nag-live si Alpi Haba eh. Kunwari pa to. Walang live si Alpi Haba ngayon. Kailan ba? Alfie lock his profile. Ayaw yata masilip. Kaya lock his profile. Wala namang live si Alpi Haba eh. Sinungaling ka talaga, Amado. Hindi. Sudlo ng live ni Alpi Haba. Taka ka mo lang diyan. Okay, patuloy na tayo sa ating topic ngayon. Paano ba natin sagutin kapag ginamit sa atin ng mga protestante ang talatang Deuteronomy chapter 4 verse 16 to 22? O yan. Eto bro. Pakisabi kay Alpi Haba, total friend naman kami sa sa messenger ni Alpi Haba. Nag-message ako kay Alpi Haba, wait lang ha. Atin mo nang si Alpi Haba, wait lang. Ako mag-message kay Alpi Haba, ako mag-message sa kanya, wait lang. Para maano natin. Search profile tayo. Atin tawagan si Alpi Haba. Ano yun, baka nag-live yun ngayon. Alpi Haba. Tambolero Haba. Active now. So, tingnan natin sa Alfie Tambolero Haba. Baka ito yung sinasabi niya na nag-live. Alfie. Ano itong Alfie niyan? Mag-iiba spelling. Tambolero Haba. Yan natin, baka ito yung sinasabi niya nag-live. Wala rin nag-live oh! Alfie Tambolero Haba, wala rin nag-live oh! Kunwari pa to. Hinay atong signal mga igsoon ug manalang talay, ugma na lang talay o 9 hours ago. Atin tawagan si Alpi Haba, tawagan ko si Alpi Haba. Paano ba to? Paano ko ba papasukin to ang tao nito? Kaya atin tawagan si Alpi Haba. Atin tawagan si Alpi Haba ha. Magbisaya lang ko ani ha, bisaya lang ko ani ha para makakuha si Alpi Haba ha. Alpi Tambolero Haba. Tambolero Haba. Tawagan natin to. Sasagot ba ito? Sasagot ba ito ha? Tawagan natin. Bibisaya lang ako, mabisaya ako ha. Bibisaya ako nito. Bro! Hello bro, good morning bro. Morning bro, sa may ato. Kanang naigaingon ako dire ba kani si
Si ini Amado man siguro niya kajut lang ha. Si Sabonorio Amado Jr. Kaila kane? Mado Junior, nugo ko kaila gali na. Waka kaila ning Amado Jr. Nag Wala. nakuno kay challenge ko no bro. Tinuto na kay challenge bro. Sa mga CFD bro. Wa ko'y challenge. Ang nag-challenge na katubang kang Windel. Nga chat sa ako ni Kuan. Katong mother of ko no. Naay nagpost lain. Naa si Tell the World. Iyang giingon sa kuha. Nga gihanggat daw kong Windel. Gihanggat Gikan ko. ka ni Windel. Wow, gikan ko no sa imo ang chat. Si Tell the World mo chat sa ako. Abi na ako, ikaw may nanghagit. Wala. Oh. Ako li paklaro kay namong koy kuan diri god comment diri ni si kuan si Sabinorio Amado Jr. nga nakuno kay challenge sa mga CFD niya ning kakakuno ko. Usa may gi-challenge ni Alpihaba nga amo siya gi-message nako. Wala, si Kuan mo nag-chat, ana. Ako rin na ipasa sa imo ang chat. Oh, Ikaw sige. kuno yung nag-chat. Ikaw kuno yung nag-chat sa iya. Ako'y nag-chat sa iya. Oh, si Tell the World. Nga human kuno sa debate nilang Denmark, kami kuno ni Windel. Wa ko kaban na ako'y chat ni kuan Tell the World about nimo. Wa mo siguro bro. Sige lang, ako lang tanawon to akong messenger niya. Kung naa, ako ipasa sa imo. Oh, sige bro, thank you bro. Katong chat ni Tell the World. Sige. Thank you bro. Sige, Kay sige, ako lang gipaklaro kay nalagay ko ni kuan diri nga kuan lagi daw kuno nimo challenge lagi daw kuno. Wa mo ko kabantay nga na may challenge si Alpiaba kabalo pa kuya kung giingnan nunta. Wala, bawal na sa mua mag-challenge. Bawal. Challenge to ni chat to ni Kuan sa Kuan ni Tell the World. Pumotong ingon ko kanus aman ni may tabo. Sige bro, moro to bro. Thank you kayo bro. Sige. Salamat. God bless. Salamat. Okay. Yun. Nakita nyo? Nya, Amado, lawan ka ron. Hagit daw. Kakak daw. Kakak. Wa man gani gahagit, kakak na noon. Bot ni mo Amado. Akala kada. Mauna. Basta lagi is the boton. Pero ulit tayo sa ating topic ngayon. Ating topic ngayon is about dito tayo sa sa Deuteronomy chapter 4 verse 16 to 22. Ito magandang topic natin ngayon ngayong umagang ito. Kasi baka magising na si Divine, abutan pa ako ni Divine dito, lagot, putol na naman tayo. Okay, sabi dito sa Deuteronomy chapter 4 verse 16 to 22. Ito. Huwag kayong gagawa bro, ang alam man ko ang laman kanang drainage alam man drainage. Dili po. Asa gid dapat. Tanaw mo yung likod na may tundong tubig na kansulan. Siya mo. Gabi ba kung kuhan? Uy, wala gaulan gabi. Pila na nakaadlaw ng kuhan diya. Ako rin pasagdaan. Trapuhan na ako din. Pila kadlaw ang tubig ay? Pila na nakaadlaw. Mga upat na siguro kadlaw. Sige lang kong trapo. Dito magsugod. Kanagong kilid anak. Kilid yun. Dilipod sa tubo. Lalos kilid. Ipakuha nila ako ang kay grabe ka ayo. Taas na kayo. Mukiring ang mga bata ning musulod. Okay. So tuloy tayo ha.
huwag kayong gagawa ng anumang larawan upang sambahin, maging kawangis ng tao. Tinan niya, first verse pa lang, mali ng yung unawa ng mga taga-ibang sekta eh. So, sa mga nasa Facebook ngayon, ha? Lipat lang kayo sa YouTube, gusto nyo makita yung mga pinapakita natin na rito na mga verses, mga referensya, nasa YouTube po. Bro Jando Alabado TV, makikita nyo po doon yung mga nilalabas ko sa screen. Referensya, Biblia, mga talata, nasa screen lang po. Sa mga gusto makakita, kasi sa Facebook, mukha ko lang nakikita ninyo, kahit na mukha ko lang ito, at least, okay lang naman. At ito lang yung magbabasa ng Deuteronomy chapter 4 verse 60 to 22. Paano masagutin ito, no? Sabi dito, huwag kayong gagawa ng anumang larawan upang sambahin. Upang sambahin. Okay? So, ibig sabihin dito, huwag kayong gagawa. Sinong kausap dito? Mga Israelita. Ayan. Mga Israelita ang kausap. Tapos, sabi ng Panginoon sa mga Israelita, huwag kayong gagawa ng anumang larawan upang sambahin. So, may reason kung bakit ginawa ang larawan. Ang reason yan, para sambahin. At based sa kanilang nakita sa mga Egyptian kung saan sila naalipin, yung mga larawan na ginagawa ng mga Egyptian ay sinasamba nila bilang kanilang mga Diyos. Sinasamba nila bilang kanilang mga Diyos. Yon ang nasaksihan ng mga Israelita sa mga Egyptian. Walang nakita ang mga Israelita na may Egyptian na sumasamba sa rebulto ng mga Katoliko. Alam niyo kung bakit? Kasi wala pang Katoliko ng panahong ito. Kaya kapag ginamit yan ng mga Protestante at ilalapat sa mga rebulto ng Katoliko, they're taking it out of context. Straight to the point. They're taking it out of context. Bakit? Hindi naman rebulto ng Katoliko ang tinutukoy rito eh. Kundi ang rebulto na kanilang mga nakita. Tingnan niyo yung pelikulang The Ten Commandments, yung lumang version ng The Ten Commandments, 1957 yata yon na release nun. Yung lumang version ng The Ten Commandments, tingnan niyo, 'di ba nung sila ay nasa baba ng bundok ng Sinai, yung isang taga-Egyptian na nagutos sa mga tao, let's make a god of gold. Tapos yung parang baka, yung mga ginto, mga alahas, dito yan, ilabagay nyo yung mga alahas nyo, ilapag nyo rito, tapos yung alahas nila, ang ginawang parang baka, hugis baka, tapos, kanila pinakilala, the God of Gold, sila lang gumawa, the God of Gold, wala namang ganyan. At dahil ginawa nila yan sa paanan ng Sinai, sinama ng Panginoon yung kautusan, huwag kayong gagawa ng anumang larawan upang sambahin. Ang purpose na ginawa ng mga Egyptian kasama ang mga Israelites sa paanan ng bundok ng Sinai, ang purpose pa nila ginawa, yung tinatawag nilang the God of Gold, upang sambahin. Ano ang reason ng Egyptian? Ilang araw na si Moses doon sa ibabaw ng bundok. Hanggang ngayon, wala tayong balita. Ano nangyari sa kanya doon? Buhay pa ba siya? Kumakain pa ba siya? Humihinga pa ba siya? Kaya much better. At hindi natin kilala kung sino ang kinakilalang Diyos niya, sabi ng mga Egyptian. Kaya gumawa lang tayo ng God of Gold. Gumawa sila ngayon ng God of Gold. O ngayon, ano ang purpose na kanilang ginawa ang God of Gold? Upang sambahin. Upang sambahin. Yan tanong, ang mga rebulto ba ng Katoliko ay ginawa ba upang sambahin? Ang sagot ay hindi. Ang sagot ay hindi. Bakit? Bakit hindi? Dahil hindi naman mga Diyos ang mga santo para sa Katoliko.
Nyo makita ebidensya ko? At ipakita na ebidensya. Ang mga santo ba ay Diyos ba sa mga Katoliko? Ating basahin itong sinasabi ngayon. Dito tayo sa sa ating reference natin ay yung Our Catholic Faith. Ating gamit itong Our Catholic Faith. Pakita niyo sa screen. Ito. Wait lang ha. Our Catholic Faith tayo. Ito. Our Catholic Faith. Ito. Tingnan ninyo. Ano nakalagay dito? Yan. Our Catholic Faith. Yan. Our Catholic Faith, page 220. Ang sabi ganito. We do not worship the saints. Ano daw? We do not worship the saints. We only honor them as the special friends and servants of God. We adore God alone. We adore God alone. We adore God alone. So we do not worship the saints. We adore God alone. Ngayon, we do not worship the saints. We adore God alone. Ibig sabihin, yung mga santo, hindi Diyos para sa atin. Hindi Diyos. Maging sa ating CCC 2132, hindi natin kinikilalang Diyos ang mga santo. Mga kaibigan lang sila ng Diyos at servants ng Diyos. Utusan ng Diyos at kaibigan ng Diyos. Yun ang ating katuruan. So wala tayong turo na Diyos ang mga santo. Kaya ang mga ribulto ng mga santo hindi ginawa upang sambahin ito gaya ng pagsamba na ginagawa ng mga Egyptian sa mga larawang ginagawa nila. Kita nyo? Kita nyo? So mali talaga yung unawa ng mga protestante sa talatang ito. Sabi, maging kawangis ng tao. O gaya ni Diana. Si Diana ay kawangis ng tao yon. Si Zeus, kawangis ng tao yon. Si Hermes, kawangis ng tao yon. Pero sinasamba sila bilang the God of Thunder, si Poseidon, the God of the Sea. Mga kawangis ng tao yon eh. Mga gods, yung mga the gods of Olympus, nasa Biblia the gods of Olympus. The gods of Mount Olympus. Nasa Biblia yun, nasa Makabeyo ko nabasa yun. Unang Makabeyo yata about sa the God of Olympus. The God of Mount Olympus. Oh. Mga gods sila, gods of the sea, gods of the thunder, gods of mischief. Oh. Kasama ba si Loki doon? Mukhang si Loki, nasa si Loki yan? Nasa Norse mythology si Loki. No? Sa Norse mythology kasi ang the God of Thunder ay si Thor na ginawang kaibigan at kasamahan ng The Avengers. So yan ha. Ano pa? At ituloy doon sa next verse, 17. Kawangis ng tao, hayop, sa ibabaw ng lupa, ibon, ng anumang gumagapang o ng anumang isda. Huwag ninyong sasambahin ang araw, buwan, bituin o alinmang bagay sa kalawakan na nilalang ni Yahweh para sa tao. Iniligtas kayo ni Yahweh mula sa napakainit na pugon ng pagkaalipin sa Ehipto upang maging kanyang bayang hinirang. Nagalit sa akin si Yahweh dahil sa inyo at sinumpa niya hindi ako makarating sa masaganang lupaing ibibigay niya sa inyo. Hindi nyo ako makakasama sa kabila ng Hordan. Dito na ako mamamatay, ngunit kayo'y magpapatuloy upang sakupin ang lupaing yon. So, ibig sabihin, sa madaling salita, yung tinutukoy doon na imahe, ano to? Ay lang ha. Kaya kahit tumatagid yata yung aking camera. Tagid yata. Ang tinutukoy na imahe pala sa Deuteronomy 4:16-22, yung mga nasaksihan ng mga Israelita sa Egypt na ginagawa ng mga Ehiptohanon.
kung paano sila gumagawa ng larawan upang kanilang sambahin. So, hindi ito related sa ating mga rebulto. Walang kinalaman ito sa ating mga rebulto sapagkat ang ating rebulto ay hindi pa existed nung panahon ng Deuteronomy 4:16. Hindi pa siya existed. So, hindi mo pwede i-apply yung atin tanongin si ChatGPT para malinaw. Hindi sa amin si ChatGPT, ha. Hindi amin si ChatGPT, tanongin natin. Yung mga larawan na tinutukoy sa Deuteronomy 4:16 to 18, 18 minutes taman to 18. Ito ba ay tumutukoy sa mga rebulto na nasa loob ng simbahang Katoliko? Tukoy sa mga rebulto ng mga santo na nasa loob ng simbahang Katoliko? Ano sagot sa GPT rito? Ito, magandang tanong yan. At ito rin ang madalas gamitin ng mga anti-Catholic para atakihin ang mga rebulto o imahin sa loob ng simbahang Katoliko. Pero kung susuriin natin ng mabuti ang Deuteronomy 4:16 to 18 sa konteksto nito, hindi ito tumutukoy sa mga rebulto ng mga santo sa simbahang Katolika. Straight to the point. Basahin mo na ang konteksto. Lest you act corruptly by making a graven image for yourselves in the form of any figure, the likeness of male or female, the likeness of any beast that is on the earth, the likeness of any winged bird that flies in the air, the likeness of anything that creeps on the ground, the likeness of any fish that is in the water under the earth. Ito ay babala ni Moises sa mga Israelita na baka tularan nila. Sabi ko sa inyo tama yung unawa ko Ito ay babala ni Moises sa mga Israelita na baka tularan nila ang mga paganong bansa na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan gamit ang mga imaheng anyo ng hayop, isda, babae o lalaki. Ang konteksto ay pagsamba sa mga nilalang o creatures bilang Diyos, hindi tungkol sa paggamit ng imahen bilang religious reminder tulad ng ginagawa ng simbahang Katolika. Straight to the point. Bakit religious reminder? Para bang ributo ng mga bayani. It will only remind us about the life of the hero that shed their blood to save us from conquerors, from the land of Spain and America and from Japan. Yan. Hindi ito laban sa mga rebulto ng mga santo. Ang mga santo ay hindi Diyos. Straight to the point. At hindi sinasamba bilang Diyos. Straight to the point. Ang rebulto ng santo ay paalaala lamang ng kanilang pananampalataya at kabanalan. Parang larawan ng mahal sa buhay. Hindi mo naman sinasamba ang picture, kundi inaalala mo ang tao sa likod ng larawan. Straight to the point. May utos pa nga ang Diyos na gumawa ng imahen sa ibang bahagi ng Biblia tulad ng Ark of the Covenant. May 2 kerubin, Exodus 25:18-20, at bronze serpent na iniutos ng Diyos kay Moises, Numbers 21:8-9. Kung ang paggawa ng rebulto ay otomatikong kasalanan, bakit ito ipinag-utos ng Diyos mismo sa ilang pagkakataon? Straight to the point. Konklusyon, ang Deuteronomy 4:16-18 ay babala laban sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, hindi simpleng pagbabawal sa paggawa ng anumang imahen. Kaya hindi ito applicable laban sa mga rebulto sa loob ng simbahang Katolika Straight to the point. na hindi sinasamba kundi ginagalang bilang paalaala ng kabanalan ng mga lingkod ng Diyos. Straight to the point. Nakita nyo? Nakita nyo?
Kaya ang ginagawa na yan ng mga protestante ay isang napakalaking kalukuhan. Alam ni Alpihaba yan. Alam ni Alpihaba yan. Alam ni Alpihaba yan. Kaya ngayon nag-SDA na si Alpihaba, tanongin nyo. Diyos-Diyosan ba ng mga Katoliko ang rebulto? Pag sumagot siya ng Diyos-Diyosan, nagsisinungaling na siya. Ang gusto lang niya, paligayahin kayong mga SDA. Yun na lang. Kasi pag sinabi niya, hindi yan Diyos-Diyosan, Brad eh. Baka magalit kayo, palayasin niyo siya, once siya matitirahan. Ganun. Pag sinabi niyang, Brad, mali tayo eh. Hindi Diyos-Diyosan yan, Brad eh. Sila naman tulong Katoliko na ituring na Diyos sa mga santo eh. Kaya hindi yan mga Diyos-Diyosan. Kung sabihin niya yan at hindi niyo magustuhan, baka palayasin niyo siya. At kung pinalayas niyo siya, saan siya titira? Yun ang malaking problema ni Alpihaba. Ano nga si Alpihaba dyan? Alpihaba, sa opisyal na katuruan ng simbahan Katoliko, ang mga rebulto ba sinasamba bilang Diyos? Pakinggan yung sagot niya. Pag nag-yes siya, ibig sabihin, nagsinungaling na siya dahil ayaw niya mapalaya sa simbahan niyo ngayon. Kayo ang nag-adapt sa kanya, di ba? Kayo ang kumupkup sa kanya. Dahil yan, siyempre, magsusukli rin niya ng utang na loob. Tinanggap niyo siya eh, natural. Susukli ng utang na loob yan si Alpihaba, tinanggap niyo, natural. Normal yan. Pag sumagot siya ng yes, Diyos-Diyusan yan, takot siyang palayasin. Pag sinabi niyang Brad, tayong mali, hindi Diyos-Diyusan yan eh. Sabihin doon, talagang siya, nanatili sa kanya pagiging CFD niya. Sabihin niya yun. Pag sinabi niya na mga Diyos-Diyosan yan, mga Diyos sa kanilang mga santo. Pag sinabi niya yan, ibig sabihin, takot siyang palayasin dyan. Okay. So, basa muna ako ng mga comment dito sa lahat ng mga nanonood sa atin. Dami-dami ng comment to. Dito ko na lang basahin sa cellphone. Sa dami ba naman ng mga comment na ito. Okay, thank you sa inyong mga panonood. Wait lang ha. Baka muna yung volume, baka biglang tumira. Okay, ito tayo sa pagbasa ng mga comment. Sama yung comment dito. Wait lang. Comment tayo, comment. Ito. Okay. So, simulan ng pagbasa ng mga comment ninyo. Isahin natin. Ito tayo kay Hydra account. Bro, pakiingon Larry Silva na magdebate mi kabahin atong iyahang ingon na ang Katoliko dili Kristiyano. Sabihan ko lang si Larry Silva. O anong response niya, abangan mo lang doon sa live ko, okay? Kasi hindi ko alam kung paano kakontakin. Lakbay Katoliko TV channel. Eugene Gapo, CFD, shout out bro. O shout out! Shout out! Uy, buksan ko pala muna yung Zoom natin. Baka mag-run out, hindi wala na pagkakataon. O buksan ko muna yung ating Zoom natin para kay Eugene Gapo. 7-2 pa kasi, hindi pa siya nag-blow, no? So, mahirap na, baka mawala yung niya. I-try ko na lang, mabukas mamaya mga 7:40. Okay, sabi naman dito ni Triple X Vince Triple X. Good morning bro JD, nag-aabang sa iyong live. Ask ko lang, mayroon kayang bintang CCC handbook sa lahat ng parokya? Gusto kasing bumili. Pwede sa bro? Pwede sa mga bookstore. Marami sa bookstore. Try mo sa parokya, baka meron sila. Pero kung wala, doon ka sa bookstore, no? Marami sa bookstore. Sa Arian Faye official channel first. Good morning bro Jando, watching from Dinagat Islands. May matutunan naman kami today. God bless. Dinagat Islands. Taga dyan si di ba? Sino yun? Si Eclio?
All my life, good morning bro, and sa lahat, Lakbay Katoliko TV, maayong buntag bro. All my life, hala bro, Lakbay Katoliko Channel TV. O yan, si Eugene Gapo po yan. Sabi niya, live ako mamaya sa akong channel, Debate SDA 8 AM. May debate siya SDA 8 AM. Ako yung moderator. Actually, dialogo lang yun eh. Hindi naman talaga debate yun. Dialogo lang naman. Pero mamamagitan ako. Kasi pag wala mamagitan, baka magkagulo, ano? Okay. Ito naman tayo ngayon sa All My Life. Akala ko late na ko. Morning all. Brother Jando Alabado TV. Okay bro, Lakbay Katoliko TV channel. Ayan. Sabi naman ni Nens Flores, binaboy mo ang salita ng Diyos. Sumpain ka ng Diyos sa panluloko mo. Hindi ko binababoy. Hindi ko binababoy. Baka kako, galit ka lang kasi hindi na kayo makakapanloko. Baka kako, galit ka lang kasi hindi na kayo makapanluloko. Kukuhang-kuha, di ba? Ang kausap, Israelita. Siyempre, ano yung nakita ng Israelita? Yun ang kanilang batayan. Hindi yung simbahan katoliko. Ba't yung pinupunta sa simbahan katoliko? Ang labo nyo talaga mag-aral ng Biblia, kaya kayo naliligaw eh. Okay? Nens Lawrence, kawawa ka naman. Salim Andreza, good morning bro JD og mga kapuntos. Ito naman si Drigos naman. Basta mga sabadingding talaga, mga sinungaling. Ito ay, tawag dito is, ano to siya? Fallacy of composition. Pero, hindi naman maiiwasan ito. Yung talaga nakita niya eh. Based sa nakita niya, basta sabadista talaga ng mga preacher, talaga sinungaling ang lahat ng mga yan. Ako mismo ang ano dyan, ang testigo niyan. Lahat ng sabadista preacher, sinungaling yan. Isang tanong lang. Sabihin mo, ayon sa mga encyclopedia, sino ang founder ng Katoliko? Pakinggan nyo ang sagot. Pag sumagot yan ng Jesus Christ, totoong preacher yan. Yan ang tapat na preacher. Kasi anong ebidensya hawak, yun ang sinasabi. Pag sinabi niyang Constantino, yan, sinungaling yan. Pag sinabi niya na, ayon dyan, sa encyclopedia na Katoliko rin, ang contributor, si Jesus Christ daw. Kontra ka. Ay, kontra ako dyan. Eh, kung hindi siya, sino? Ay, objection moderator, hindi ako affirmative dito. Pag ganyan, sinungaling. Sinungaling pa rin yan. Counted sa sinungaling yan, no? Kawawa naman. Counted pa sa sinungaling yan. So, move naman tayo ngayon. Dito naman tayo ngayon sa pagbabasa pa ng comment. Okay? Yan talaga tira ng mga mangmang na protestante sa atin, mga Katoliko. Pinaratangan tayo na nagsamba daw tayo sa ng mga rebulto at imahe ng mga santo. Wala, hindi namin naturo. Yan ay against sa CCC 2132. Okay, Hydra, oo, si Loki nasa Greek mythology. Ha? Si Loki nasa Greek mythology? Okay. Ngayon ko lang nalaman na kabilang si Loki sa Greek mythology. Kasi ang akala ko nasa Norse mythology si Loki. The god of mischief. The god of mischief. Okay? Ito naman tayo ngayon sa Mary Grace Saclolo. Good morning po sa lahat. Sabi naman ni Drigos, napunta pala si Alpihaba sa SDA. Sinungaling, kawawa. Buwakaw, si Reyna, nasaan na kaya bro Jando? Yan ang sagot na asawa lang niya makakasagot. Yan ang tanong na asawa lang niya makakasagot. Okay. Si Vince naman, Triple X Vince, thanks bro sa info. Richie Sinoro, good morning po bro Jando at sa lahat ng taga-subaybay. Mabuhay ang Team Maria at sa lahat ng CFD Prodeo at Iglesia. Viva Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ayan. So, dito naman tayo ngayon magbasa sa mga sa mga gusto makakita ha ng ano natin ha. Sabi ni ni Eli Sabaktani. Ayon sa history, ang founder ng kulto mo ay, meron bang grupong kulto mo? Ha? Meron bang grupong kulto mo?
ano yun? Rehistrado ba sa SEC yun? Ano? Kailan na itatag yung ano, yung kulto mo, Eli sa Bactani? Ha? Kailan na itatag yung kulto mo? Hindi ko alam yun eh. Sabi dito, Jesus Christ did not establish the Catholic Church. It was established by the Roman Empire in the 3rd century. World history, civilization, and cultures of the Roman Empire by Dr. Alfred Austin. Dr. Alfred Austin? Ano to eh? Anti-Catholic si Dr. Alfred Austin ano ka ba? Si Dr. Alfred Austin, isa siya sa mga kritiko ng simbahang Katoliko. Ha? Kaya nga sabi ko sa inyo, yung mga history ng mga protestante ang gumawa, kasinungalingan na lahat ng mga yon. Bakit? Wala silang ibang purpose kundi ang mag-convert ng Catholic. Bigyan mo ko ng mga standard encyclopedia, Eli sa Bactani, na hindi authored ng ng protestante. Standard in standard history, yung standard encyclopedia, bigyan mo ko ang sasabi na ang Catholic Church did not establish by Christ. Yun ang ibigay mo sa akin. Hindi yung ang author is kritiko katoliko. Yung ganon, Hindi yung ganon. Kasi, kung si Alfred Austin kasi yung gagamitin mo kasi isa siyang wait lang ha. Di ba meron bang record dito si Alfred Austin? Dr. Alfred Austin. Wait lang muna ha. Tingnan natin yung niya. 1835. 1835 ba to? Double check natin si Alfred Austin baka to 1998 publishing 1998 publishing 1913 patay na si Alfred Austin. So hindi ito yung Alfred Austin na tinutukoy doon sa libro na yun, no? Hindi itong ibang Alfred Austin yun. So ibig sabihin yun ay kritiko katoliko. Kritiko katoliko yan, bro. Yung ginagamit mo na na si Dr. Alfred Austin. Ha? Alright, the Catholic Church is a religious movement founded in Rome in the 3rd century. Mali yan! Hindi founded in Rome ang Catholic Church. Bakit? Sa Biblia, Gawa 23:11, nag-travel lang from Jerusalem to Rome. Nag-travel lang. So the Roman, kaya sabi sa The New Book of Knowledge Encyclopedia, the history of the Roman Catholic Church began in Upper Rome in Jerusalem almost 2,000 years ago. Kasi biblically point, talagang nagsimula sa Jerusalem yan. At nagpunta lang sa Roma. Gawa 23:11, nagpunta lang sa Roma. Itong ginagamit mong history, kritiko katoliko pa rin ito. Kritiko katoliko pa rin. Ganito na lang, bro. Picturean mo yung niyan, yung cover niyan at saka yung page niyan, send mo sa akin sa account ko. Send mo sa akin sa FB account ko, tingnan natin yung the whole page. At saka yung cover niya. At ating ipa-search dito sa sa mga PDF, baka matrace natin yan. Malaki ang ko diyan kasi hindi naman totoo na sa Roma nagsimula ang Roman Catholic Church. Bakit? Yung nasa Roma na mga Kristiyano sa 1st century, yung mga nasa Roma noon, yun ay nagmula sa Jerusalem, nag-travel lang Gawa 23:11. Ating basahin sa Gawa 23:11 ha. Ano nakalagay dito? Gawa, ating pakita sa sa ating screen natin. Gawa 23:11.
Ito mo tayo sa muna sa Mateo 21:43 mo tayo. 21:43 ng Mateo, sabi ganito. Yan o. Kaya sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos. Sinong kausap ni Kristo dito? Yung mga taga-Jerusalem. Aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Sa isang bansang nagkakabunga. Anong bansa ito? Gawa 23:11. Anong sabi rito? At nang sumunod na gabi ay lumapit sa kanya ang Panginoon at sinabi, lakasan mo ang iyong loob sapagkat kung paano ang pagkapatotoo mo tungkol sa akin sa Jerusalem ay kailangang patotohanan mo rin gayon sa Roma. Ano ang ibig sabihin niyan? Ang salita ng Diyos, Biblia. Kinagabihan, nagpakita ang Panginoon kay Pablo at sinabi sa kanya, huwag kang matakot sapagkat kung paano ka nagpahayag tungkol sa akin dito sa Jerusalem, ganoon din ang gagawin mo sa Roma. Ibig sabihin, nag-travel talaga ang mga apostol from Jerusalem to Rome. Kaya kapag sinabi na ang Roman Catholic Church nagsimula sa Roma, kasinungalingan yun. Nag-travel lang sila eh. At 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion. One religion. There were no separate sects or branches of Christianity as there are today. For those first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of the Catholic Church. One religion lang. Ang Christianity, 1,000 years. Within 1,000 years after the death of Jesus Christ, one religion lang. Ba't mo ginagawang dalawa? Hindi naman dalawa, isa lang naman eh. Halimbawa, sige, ating pagbigyan. May Roman Catholic nagsimula sa Roma. Nasa na yung travel from Jerusalem to Roma? Nasa na sila? O, sige. Tulungan nyo ako mag-isip. Ipasagot ninyo ito sa mga nagsasabi na ang Katoliko Romano nagsimula sa Roma. O ang Romano Katoliko nagsimula sa Roma, nasa na yung mga Kristiyano from Jerusalem to Roma? Nasa na sila? Sige, ibigay nyo sa akin ang sagot na yan. Nasa na sila? Kung ang Romano Katoliko nagsimula sa Roma, lilitaw na hindi sila yung nagmula sa Jerusalem. Kasi doon tinayo sa Roma eh. So hindi sila yung galing sa Jerusalem. Kung ganon, nasaan na yung mga Kristiyano na nagmula sa Jerusalem, nagpunta sa Roma? Nasaan na sila nung panahong yon? Malaking tanong yan. Malaking tanong yan. Elisa Bactani, pakisagot ang tanong na yan para makita mo yung mali sa ano mo, sa ginagamit mo na history. Kung ang Romano Katoliko nagsimula sa Roma, hindi siya nagsimula sa Jerusalem. Kung ganon, nasaan na ang mga Kristiyano na nagsimula sa Jerusalem na nagpunta sa Roma? Nasaan na sila? Pakisagot nga yan si Elisa Bactani kung kaya mo sagutin. Biblically kasi, nagsimula siya sa Jerusalem. Kaya nga sabi ng The New Book of Knowledge, Encyclopedia, the history of the Roman Catholic Church began in Anape, Rome, and Jerusalem almost 2,000 years ago. Pati si Eli Soriano, aminado eh. O, ate pa rin si Eli Soriano. Ano sabi ni Eli Soriano? Ito. Pati si Soriano, sabi si Soriano, kung kailan nagsimula ang Romano Katoliko, ito nagsimula sa 2,000 years ago. Pakinggan nyo si Eli Soriano, ating i-play si Eli Soriano. Wait lang, buksan ko muna yung file ko rito. Loading pa eh. Jando files, video reference, Eli Soriano, clips. Pakinggan nyo kung kailan nagsimula ang Katoliko, ha? Mula sa bibig ni Eli Soriano mismo. Wait lang. Titingnan dito. Tingnan nyo. Pakinggan. Ipakita ko ba sa screen? Try ko ipakita sa screen. Wait lang. Ayan. Wait lang ha. Pakita ko sa screen ha. VLC player. Ito.
Oh, ayan. Pwede ako sa screen natin na niya. Ang konklusyon ko, Oh. sino ba ang nagtayo ng Iglesia Katolika? Hindi ko kilala yung mga tao na yun, hindi pa ako buhay noon. Hmm. Hindi ko kilala mga tao na hindi pa ako buhay noon. Yang relihiyon na yan, hindi ko kilala yung mga taong nagtayo. Hindi pa ako tao noon eh. 2,000 years ago. Oh? 2,000 years ago. 2,000 years ago. Nagsimula ang Katoliko 2,000 years ago. Kung sa Roma siya nagsimula, ano ang nangyari sa mga Kristiyano mula sa Jerusalem to Roma? Anong nangyari sa kanila? Bakit? Sa Biblia kasi, kung babasahin mo yung Roma 1:7, ito yung ating mababasa. Sapagkat sa inyong lahat dyan sa Roma, na minamahal ng Diyos at tinawag na maging banal. Maging banal. Sa ang dating Biblia, anong sabi dito? Sa lahat ninyong nangasa Roma, mga iniibig ng Diyos, tinawag na mga banal. Sa magandang balita Biblia. Sa inyong lahat na nasa Roma, mga minamahal ng Diyos at tinawag upang maging banal. Sa Bisaya, anong sabi sa Bisaya? Pusa gisulatan kamong tanan nga taga Roma nga gihigog mo gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Nakuha nyo? Nakuha nyo? Para kanyang maging bayan. Kayong mga nasa Roma, tinawag kayo para maging kanyang alagad. Tinawag kayo para maging banal. Tingnan nyo, ang daming mga santo sa Romano Katoliko. Sa Protestante ba meron? Hindi na bahala doon. Meron ba o wala? Pagkakala mo kasi, wala. Oh. Nakita nyo? Yan ang pinagkaiba. Grabe talaga. Grabe talaga, no? So, taas na naman yung tubig dito. Okay, yan ang ibig kong sabihin na, mismo si Eli Soriano, ang Katoliko nagsimula 2,000 years ago. Kaya kung ang Katoliko, based sa reference na pinakita nitong si Eli Sabactani, kung ang Katoliko nagsimula sa Roma, nasa na yung mga Kristiyano from Jerusalem to Roma, nasa na sila? Pakisagot yan, Eli Sabactani. At titingnan kung sumagot ba si Eli Sabactani sa tanong na yan. Nasa na sila? Ang mga Kristiyano sa Roma namatay na yon, matagal na. Sabay-sabay namatay lahat? Uy, hindi nangyari yun. Bakit? Sa lungat yan, ay insi pala ito eh. Kaya pala putol-putol pag gumamit ng referensya eh. hindi pwede mawala lahat ng yon. Bakit? Ang pangako ni Kristo kasi, tandaan ninyo, sasamahan ko kayo hanggang sa katapusan ng mundo. Sino sasamahan niya kung nawala na pala lahat? Ay insi ni Manalo pala itong si Eli Sabactani. Kaya pala, yun. Ay insi ni Manalo pala ito eh. Iglesia ni Manalo pala ito. Kaya pala, naintindihan ko na. Eli Sabactani, kayo lang naman ang nagtuturo ng total apostasy na hinamon ni Paula Limang Sentral. Ilabas nyo pinakamagaling yung makipagdebate niya, patunayan niya na totoo ang total apostasy. Walang response ang Sentral. Walang response. O kahit sinong ayon si tanongin ninyo, saang talata sa Biblia na naubos lahat ang alagad ni Kristo? Naubos lahat. May hula na naubos lahat. Bigyan nyo ako. Tapos pag bibigyan ng talata, may nagalagay na ubos lahat. At itinan sa mga Bible scholar yung kanilang context dyan. Kung ito ay tumutukoy sa Church of Christ,
Sige nga. Sinungaling nito. Lulukuhin mo ko eh. Ay, insi ni Manalo ka pala. Kaya pala sinungaling eh. Hindi pwede mawala lahat. Hindi pwede. Sabi ni Kristo, and upon this rock, I will build my church and all the powers of hell. Kasama ng apostasy doon. And all the powers of hell will not conquer it. Hindi siya mapapanaiga na kapangyarihan ng impyerno. All the powers of hell will not conquer it. Tapos Matthew 28:20, tandaan ninyo, kakasamahan ko kayo hanggang sa katapusan ng mundo. Sino sasamahan niya kung wala na? Ha? Ano daw, member daw ako ng kulto ni Manalo, buha ka. Ay, kung di ka member ng kulto ni Manalo, baka member ka sa mga saksi ni Jehovah o kahit anong reliro tuturo ng total apostasy. Hinahamon kita, ibigay mo ang talata sa Biblia na merong propesiya na mauubos ang iglesia tinatag ni Kristo. Bigyan mo ako. Bigyan mo ako. Sige, Elisa Bactani, maganda ito. Hinahamon ko ito. Elisa Bactani, tanggapin mo yung hamon ko. Ilabas mo ang verse sa Bible na naubos lahat ng tinatag ni Kristo na iglesia. Sige. Maubos sila lahat yung mga membro. Kasi sabi ni Kristo, kayo sasamahan ko yung hanggang sa katapusan ng mundo eh. Sino sasamahan niya kung wala na pala? Sige. Elisa Bactani. Hinahamon kita, ilabas mo ang talata sa Biblia. Ilabas mo ang talata sa Biblia na mayroong propesiya na mauubos lahat ng membro sa iglesyang tinatag ni Kristo. Bakit? Ayon sa Biblia, Mateo 28:20, sabi ni Kristo, sasamahan ko kayo hanggang sa katapusan ng mundo. Hanggang sa katapusan ng mundo. Sinong sasamahan niya ay matagal na palang nawala? Sige. Elisa Bactani, labas mo nga yung ebidensya mo. Gusto kong makita. Saang propesiya mo yan kinuha? Kasi wala namang ganyang lalabas na na issue kung walang propesiya. Natural, lumabas siya, malamang may propesiya. O di kaya, gawa-gawang kwento na lang. Sige. Elisa Bactani, hinahamon kita. Huwag kang tumirik dyan. Ilabas mo ang propesiya na may propesiyang nagsasabi mauubos lahat. Mauubos lahat. Grabe, sabay-sabay lahat naubos. Hindi naubos yun. Kami ngayon, sabi mo nawala na lahat. Tingnan mo ha, kakontra sa sinabi niya, sabi niya ang mga Kristiyano sa Roma namatay na yon. Matagal na. Ano nangyari sa mga sumunod? Ito sagot ni Mama Mary mo. Rome will lose the faith and become the seat of the Antichrist. Hindi yan. Hindi yan si Mama Mary ang nagsabi niyan. Kasi hanggang ngayon, nandiyan si Mama Mary sa presence namin. Bakit? Yung Our Lady of Fatima, di ba nagpakita ang Our Lady of Fatima? Saan siya nagpakita? Sa tatlong mga bata. Yung mga tatlong mga bata yun, saan member yun? Member ng Roman Catholic yun. Kung member ng Roman Catholic, pinapalabas ba ng mga antikristo yung mga batang yun? Kung mga antikristo sila, ba't nagpakita si Mama Mary sa kanila? Antikristo sila. Kaya bigyan mo ko ng Elisa Bactani, bigyan mo ko ng talata sa Biblia bigyan mo ko ng talata sa Biblia na may propesya na mawawalang iglesia. Sabi niya, kami yon. Kayo yon? O sige, kung kayo yon, yung nagpatuloy na yon from Jerusalem to Roma, sino ang head pastor nyo noong taong 300? Bigay mo sa akin. To prove na kayo yon. Sino ang head pastor nyo noong taong 300? Bigyan mo ako. Kasi ako, kaya ko magbigay kung sino yung head pastor namin sa taong 300. Titingnan na. Ako muna maglantad ng natin.
ng ating head pastor noong panahong 300, yung taong 300. Ako muna maglalatag para ating ipatapat sa kanya kung meron ba siyang maibigay na pangalan. Taong 300 na na head pastor nila sa atin, taong 300 ay si, wait lang, ating muna tingnan dito. List of popes. Dito tayo sa list of popes na sa taong 300 ay si okay? Pope Marcellinus. Ang head pastor namin ng taong 300 ay si Pope Marcellinus. Yun ang aming head pastor. Sa inyo naman bro. Elisa Bactani. Sino naman ang head pastor nyo noong taong 300? Sa amin ay si Pope Marcellinus. Sino sa inyo bro? Bro, para to prove na kayo yun kasi madali kasi mag-claim eh. Madali lang mag-claim ng walang ebidensya. Pero hindi mo tatanggap yun kasi argumentum contra factum non valid. An argument which is contrary to the fact cannot be accepted. So, para matanggap ko yung sinasabi mong claim na kayo yon, ibigay mo sa akin sino ang head pastor nyo ng taong 300. Huwag mong sabihin si Kristo. Bakit? Bago umakyat si Kristo, iniwan niya kay Apostol Pedro pamamahala ng iglesia. Simon, pakanin mo ang aking mga tupa. Simon, pakanin mo ang aking mga tupa. Iniwan niya kay Apostol Pedro ang kanyang mga tupa para pakanin ni Simon. So, hindi mo pwede sabihin sa akin na si Kristo ang ang head pastor nyo noong taong 300. Kasi nung namatay si Simon, hindi naman niya ibinalik sa Panginoon eh. Pinas niya sa iba para may mamahala. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy yan. Sige, to prove na kayo yon, Elisa Bactani. Sino ang head pastor nyo noong taong 300? Tingnan mo, nagbabago yung reasonings niya ha. Nagbabago. Yung nasa Roma daw, na mga Kristiyano, napatay lahat ang mga yon, talaga sabi niya dito, at balikan sinabi niya dito ha, ang mga Kristiyano sa Roma namatay na yon, matagal na. Namatay na yon, matagal na. Ang Kristiyano sa Roma namatay na yon, matagal na. Sabay-sabay lahat na ubos. Wala man lang silang mga anak na nagpatuloy. Wala. Imposible naman. Napaka-imposible naman. Na walang anak nagpatuloy, naubos lahat. Minasakyan lahat ang mga yon. Kailan mo kainat na sinabi mo ha? Yung iglesia na napunta sa Roma, sila daw yun. Tapos yung iglesyang yung mga Kristiyano sa Roma, namatay na ang mga yun. Paano kayo nag-exist kung namatay na ang mga yon? Sige, bigyan mo ako. Sabi niya kasi, yung Christian from Jerusalem to Roma, namatay na ang mga yon, matagal na. Kung namatay na ang mga yon, paano kayo nag-exist? Bigyan mo ko ng sagot, Elisa Bactani. Si Kristo ang head pastor namin ni Long 300. Hindi nga yan. Peke nga ang claim. Bakit? Si Kristo mismo nagbigay kay Apostol Pedro eh. Sabi niya, Simon, pakanin mo ang aking mga tupa. Nung namatay si Simon, saan niya iniwan yung pangangalaga sa tupa? Alang ang ibinalik niya. Yung claim mo ngayon, kasi nungalingan na. Hindi pwede. Sabi niya, John 10:14, lalo na, tama sinabi ni Kristo, sila'y papapasukin ko dito. Kaya nga niya, ipinasa kay Apostol Pedro, dahil si Apostol Pedro ang representative of Christ, siya ang vicar of Christ, representative of Christ, siya yung pinili para sa pamamagitan ni Pedro, na kung sino man ipapasok ni Pedro sa iglesia, parang si Kristo na rin ang napapasok sa iglesia kasi umakyat siya eh. Sabi niya, Simon, iniibig mo ba ako? Opo, Panginoon, pakanin mo ang mga tupa ko.
3 beses inulit, pakanin mo ang mga tupa ko. Pagkatapos ng si Kristo umakyat sa langit. O, may record na bang bumaba ng 300? May record ba na bumaba siya sa 300 at namuno sa iglesia? Meron bang ganong record? Wala. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.